silence, burn the fear. Luis Drum Studio, the sound is clear. Bang the skins, let the chaos reign. Okay. So, welcome dito sa ating first episode ng Luis Drum Studio Podcast. So, kasama ko syempre si Sir Blue ng Drum Teacher Manila. Wait lang natin, nag-share muna si Sir Blue. Blue Arjona of Drum Teacher Manila. At syempre ako naman si Luis ng Luis Drum Studio. So, Go. itong content namin na podcast ngayon at sa mga susunod pang mga podcast episodes namin ay tatakal namin yung mga usual lang na mga topic sa as a musician, no? Musician, drummer. Oo, tsaka syempre maki-join na rin kayo sa mga gustong may malaman or gustong magtanong. Ano mga gusto natin mapag-usapan. Pero may topic tayo ngayon magaganda mga topic natin ngayon. Oo, syempre at saka tatalakayin natin 'yan. Okay, bago ang lahat, syempre muna natin ang ating Promote natin. Oo, yung masasarap na pagkain natin dito sa table natin. Natitikman natin ang live. Sa mga may negosyo dyan o products na gusto i-promote, pwede natin i-promote dito. Tikman namin. Di ba? Kung sabon yan, maliligo kami dito. Kung sabon yung produkto nyo, maghilamos kami dito ng live. Magsishow kami dito na baka may dyan, drumstick, gano'n. Tsaka snare. Okay, so yan naman na natin. Ito yung special chicharon ni Annabelle's. Yan. So ito yung Malaman siya, ang sarap. Anong Anong klase chicharon to? Parang to eh. Parang liempo. Chicharon liempo. Parang ata. Oo, Nakalagay dyan eh. Ano ba? Plain. Hindi nakalagay liempo? Hindi. Pero malaman siya, hindi siya yung mahangin. Oo, hindi. Parang lechong kawali na... yung pala, parang lechon kawali. Lechong kawali na matututukan mo ba to at PJ? Matutok mo pa? Masarap ulamin. Ayan. Dito sa gitna, para hindi na niya gagalaw yung Masarap ulamin, guys. Actually, may kanin nga kami dito. Ayan, kanin sa background. Sabi mo, PJ, pag okay na. Kanin. Yan. Ito siya. Okay. Kanin. So, naman na natin to. Sir Blue. Tikman natin? Oh, separate. Magkakanin. Nga pala. Sa sobrang gutom ko, wala na ako sa sarili ko. Ayan, tignan mo. Pwede bang ulamin ko? Pwede. May kanin na kaming May kanin dito naka-ready na. Yan, ito. Yung niya. Tingin nga. Hindi to mukbang, guys, ha. Ano lang talaga. Gusto lang natin kumain. Isa mukbang pero parang mukbang na rin. Kasi tonight, katatapos lang ng mga turo namin. Pagod pa kami, tsaka gutom. Kakaturo. Oo. Natin. Matiga. Joke. Parang ASMR na. Parang ASMR na, sir. Sarap. Gusto kong magkanin. Wait lang, guys, ha. May podcast ba na kumakain sila sa podcast? Meron. Ang good naman, buti naman. ASMR. Pero narinig ba tayo sa live? Yan, masarap. Ano to? Kumbaga, kung makikita nyo ayan, hindi na kailangan ni Poco. Pero, hindi siya yung parang puro hangin lang. Di ba may yung mga usual na teacher ng puro hangin eh. Ito malaman. Oo. Wala nang sausaw sa suka to, ha. Diretso na. Korekta na siya. Yan, ito. Alright, next naman, syempre. Ito muna tayo. So, meron tayong dito, galing sa Foodify Co. Yan, Foodify Co. So, meron tayong kare-kare. Tsaka, ito ay mango shake. Yan. Kain pa ako, ha. Alright. Mag-podcast ka dyan. So, etong galing sa, maraming salamat pala dito kay Sir Nico Dels sa sa kanyang products. Pares yan, pati itong mango. Oo.
Oo, Dels. kay Nico Dels to. Si Sir Nico Actually, Dels, gawa niya to. as in, Oo, pati to, luto niya. pwede mo natin i-share na student na natin siya dito. Oh, yes. Oh, student namin yan, si Nico Dels sa, Violin. sa violin. So, ito, sa mga gusto mag-order, titikman natin itong kanyang kare-kare, tsaka mango shake. Sa mga gusto mag-order, ilalagay namin yung link ng shop niya. Online shop niya sa comment section after nung live. Yan, tingnan natin to, sir. Total, nauuhaw na ako. After ng live, baka pwede na ngayon. Kaya ba? Possible. Hindi alam ni Ay, hindi kaya. Ayaw ko yan. Hindi pa alam ni PJ. Maganda pala pag may share ka agad. Sa Yung link sa comment section. pwede. Next time. Iano mo nga, PJ. Lagyan mo nga muna ng hashtag highlight. Hashtag highlight, hashtag follower. Pwedeng share nyo sa akin sir yung link tapos comment natin. Teka. Tingnan natin. Sige. Iyan natin. Share natin. Ngayon na namin nilalagay yung Sarap. link. Si Sir Josh, pa-shoutout daw, sabi niya baka naman. Baka naman Nag-comment si Ibang Josh. Yung Josh na parang nag-comment din siya dati. Sa ating okay. pilot, pilot testing. Ang sarap na chicharon talaga, guys. Ito, special chicharon. PTT-an. Ito, hindi ko makita yung Ano link. meaning ng PTT-an? Hindi ko alam pero parang ang pangit pakinggan. Wag na lang nating sabihin. Mahirap na. Episode 1 pa lang tayo. Baka di. Magsara na kagad. Wala eh. Hindi ko makita yung link. So ito yun. Hindi ko siya makita. Hindi ko pa masishare kasi hindi ko makita yung link eh. Basta Foodify ko yung kanyang pangalan. Ito nakita ko na. So ilalagay natin sa comment section. Yan, pinorward ko na sa iyo PJ. So tikman natin to, sir. Ito para may may pang-balaw ka. Pang Mango shake. Ang tawag sa ganun? Tinam- Pantulak? Oo, siyempre meron din Mango dyan si shake PJ. ko, No? Tignan natin si Si Sir PJ, anong pilit mo Sir PJ? Hari sir. Harry. Si Sir PJ Harry. Harry Potter. Ando siya sa likod, siya ang ating Audiotech. ang tawag sa ganun? Ang tawag sa kanya? Audiotech? Audio technician. Tama ba? Tama ba? Cameraman, audio technician. All in one, no? Oo, lahat na. Siyang aming Tingnan natin, tago natin to sa Ito yung basurahan natin, yung busok. Tikman natin. Tikman natin. Sarap. Good evening. Si Teacher Luz nag-comment. Na refreshing. Refreshing, sarap. So, ito nakalagay kasi mango shake. Pero I think ito ay may siya, Graham, no? Graham. Oo. Graham May siya? siya na Graham. Mango Graham. Yan, nice. Pinoy Paborito. Ay, meron pala silang Facebook page, guys. So, i-type na rin natin to, PJ, sa comment section. So, facebook.com/foodifyco. Yung spelling niya is FOODIEFYCO. Sarap. Yan. Alright. Sarap, guys. Nagdi-dinner na si Sir Blue. Hindi. Kasama. Gutom na gutom ako. Kasama ng dinner. Pagod ako eh. Oh guys, sa mga hindi kasi pwede dito sa Luis Drum Studio, yung isa sa service namin is drum lessons. So may turo kami ni Sir Blue tsaka may tulo kami ni Sir Blue kanina. May turo. Turo na sa shake. Na tawag dito. Na bumasa na Turo. So may turo kami ni Sir Blue kanina. Yan, kaya ngayon lang kami nagka-time mag-podcast. So guys, every ganitong araw kami magpa-podcast saka ganitong oras din.
So expect na natin to every Friday. No, every Friday 8 PM onwards. O syempre, ready ka na sir? Tikman na natin tong kare-kare niya. At syempre meron tayong bagoong, no? Hindi pa papauli yung yung kare-kare natin. Kung kaya natin buksan. Paano ang gunting? May gunting ba dyan? Meron doon, wait lang. O ba't ikaw si na lang? DJ. Nawala. Naiwan sa air eh. Up. Siyempre, excited na dito si Sir Blue. Nga pala, yung in-ear monitor ko guys, yung mismong monitor system ko, X-Vive. Okay, salamat sa X-Vive kasi sponsor nila to. X5, sana, X-Vive sana all. Sana all. Sana, X-Vive. Pero itong in-ear ko, ano to? Ano nga ba to? Ano ba yung Castor Pro? In-ear Castor Pro. Tapos yung, wireless monitor, in-ear monitor ay X-Vive. Salamat sa X-Vive. Saan dito yung akin? Hindi, Ito? Sa akin is black. Black is cool. Alright, tikman na natin tong kare-kare. O yun, no? Grabe, oh. Halika, tikman natin. Ano to, no? Tawag dito? Mukbang na lang tayo. Ito ay, tawag dito? Lutong bahay. Hindi, crispy kare-kare. Paano siya naging crispy? Sige nga. Kasi parang pinirito yung pinirito muna yung lechong, PJ, paano? Yung lechong kawali. Hello? Ginawa mo na siya na lechong kawali. Yan, tikman muna natin. Para makapag-topic na tayo. Kumakain ka ba ng ganito, sir? Oo, pwede sa akin yan. Baboy ba yun o baka? Baboy. Baboy to, baboy. Pwede naman baboy. Kasi ito yung, Ito may kanin tayo yun nga, crispy, bagnet, ayun. Bagnet. Kare-karing bagnet, oo. Ang bagnet ba ay baboy? Oo. Hindi ba yun baka? Ang bagnet ay baboy. Correct me if I am wrong. Magkanin tayo guys. Yan o. Ano yung baka? Kasi kung kare-kareng baka. Baka. Tikman natin. Where? Wala man lang tayong serving spoon. Meron. Paabot nga. May, yung niya, yung sauce niya. Solid. Thank you. Ayan guys. Yan, Dami ito nanonood sa atin, serving spoon 300,000. Hindi, joke lang. Hindi naman nakikita tong babae. Okay. Tikman natin ito crispy. Ay, mukha nga parang ngayon lang makakatikim. Okay. Parang ngayon lang ako Ayan. makakatikim ng kare-kare na crispy. Oo. Dito na ako kain Sa ha. bagnet. Oo, sige lang sir. Tikman natin. Lagyan ko ng bagoong. Nung bata ako, mahilig kami sa bagoong nung nasa Mindoro ko. Umaga, tanghali, gabi. Bakit? Yung panahon ng kahirapan, puro bagoong, ginisang bagoong. Anong bagoong siya? Yung alamang? Hindi, bagoong. As in talaga sa kahirapan, kanin tsaka bagoong lang kinakain namin. Oh, I see. Eh di madalas kayo niyan, mangga din. O may mga napipitas-pitas doon. Oh. Ano ba dito yung serving? Ito? Nalo. Hindi, ito yung serving. Hindi kailangan natin ubusin tonight to. Siyempre, mauubos natin. Sa sarap ba naman ito? Ang sarap. So, Thank maraming you, salamat. Nico Dels, ang sarap. Nico Sarap. Dels ng Foodify ko. Sarap. Foodify niya. Foodify mo. Aray ko. Nalaglag ba? Mag-vacuum na lang tayo pagkatapos. Siyempre, episode 1 to eh. Episode 1 to sir eh. So, madami tayong may experience Okay. na malalaman na dapat natin i-prepare. Ganito pala mag-podcast, ang sarap. Oo, sana sa may susunod pa na Sana sa susunod may pagkain ulit. Yan, sarap. Sa mga magpapapromote dyan,
Kung ang produkto nyo pagkain, pwede. Kung ang produkto nyo music instruments or ano, accessories ng musician, pwede. Testing natin. Ano yan, kung sabon, maghilamos tayo dito, no? Live. Kung shampoo, maligo tayo dito. Ano nga sir ng t-shirt? Baton. Ano sir, balik mo na. Dito na sir, balik mo na doon. Para di makita sa camera yung ano natin. Okay. So sa ilalim may tissue. Alright. Siyempre, tapos na tayo sa introduction ng ating mga pagkain. Start na tayo sir sa Anong pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon. Guys, sa mga may gustong magtanong din, no, doon sa topic na pinag-uusapan namin, tanong lang kayo. Para namatay yung camera natin diyan. Ano nangyari? Naka na ba? So, ito. Sarap naman. Ito, meron akong isang topic na na pwede natin pag-usapan. No, pwedeng mag-share din kayo guys kung may experience kayo dito. Ang relationship ba, no? Let's say meron tayong girlfriend o kaya meron kayong boyfriend, no? Yung relationship ba ay nakakatulong ba or nakakasira sa banda? Kunyari, kung ikaw nasa banda ka, tapos meron kang ka-relationship na na hindi musician, no? Nakakatulong ba to, nakakasira sa pagiging musician mo? Kasi maraming may mga kwento na na parang yung sir, yung kunyari, yung hindi sila makapag-gig kasi parang hindi Ay sila payagan. ayaw payagan Ay ng payagan asawa. magbanda nung asawa. O asawa yung girlfriend, bisa nagsiselos kasi iba yung tingin nila sa musician, parang alam mo na, or babaero. Kung babae naman, Parang pag ayaw payagan sa gig kasi pag nag-gig malamang may chicks doon. Parang ganun ba? parang ganon. O kaya kung babae naman yung musician, parang baka kasi ligawan siya. No. Pero magandang tanong nga siya, nakakasira ba o nakakatulong ang relationship or pag girlfriend, pag boyfriend, pag sa banda? Pag nasa banda ka. Kasi sa mga nakita ko, sa mga na-encounter ko, maraming nasirang banda dahil sa babae. Oh. Pero sa akin kasi personally, si Melody, siya lang naman ang girlfriend ko nung nagbanda ako noon eh. Oh. Hindi naman siya nakasira, nakatulong pa nga siya. Dapat ikaw yung gawing ehemplo. Pero ganon. Kasi kung makakatulong sa akin, as a musician, nakatulong siya sa akin kasi mas magaling siya na musician. Ano yung advantage kasi diyan? Musician din kasi si Ma'am Melody. Okay. Diba? Kumbaga naiintindihan niya yung yung lifestyle. Lifestyle mo kasi parehas kayo musician eh. No. Ako naman, syempre may mga ex ako na hindi musician. May experience kasi marami nga naman ako. Ilan naging ex mo? Pwede ba i-reveal yun? Kung ilan naging ex mo? O secret yun? Ayoko reveal? Secret? More than 5? Hindi. More than Less 5. than 10? Less than 10. Less than 10. More than 5? More than 5. 7.5. 7 actually. Manananggali isa. Pero ayoko nang magkaroon ng susunod na ex, siyempre. Gusto mo seryoso na yung ex? Always dapat seryoso. Diba? Alam mo yung nagkakaroon Alam ko naman yung pinakasalan ko yung una ko yan. Kasi nagkakaroon ka lang ng ex kasi unexpected yan eh, di ba? Hindi naman siya intentional na nagkaroon ka na yung parang ito iba naman, parang ganun. Parang hindi naman siya intentional eh. Kasi hindi lahat ganun ha. May mga nanchi-chicks para lang man-chicks. O pagdating sa pagiging musician. Wala intensyong pakasalan, may mga ganun, di ba? Yung mga ibang musician which is wag naman sanang lahat. Marami pa rin matitinong eh. Pero yun nga, yung sa akin kasi may mga experiences ako sa ex ko na yung isa nakilala mo yun hindi mo yun nakilala, no? So, merong isa na suporta talaga sa akin sa mga gigs ko dati. Tapos meron din talaga na ayaw kasi selosa talaga. So, yung sa sa topic natin na nakakasira ba o I think sa sa yung way na paano ka mag-a-adjust, no? Paano ka mag-a-adjust sa partner mo tsaka do sa hobby mo or sa passion mo.
Isa yon. Pero ano naging problema kasi, may mga nagbabanda naman kasi talaga na hindi naman yung passion sa music ang habol nila, kundi talagang ginagamit nila yung banda para man chicks. May mga ganun aray din. ko. May, may mga ganun din. Oo. May mga nakikita ko, alam mo yung pag kayo-kayo lang, hindi naman masyado napapag-usapan yung gig, halimbawa nagbibiroan kayo. Pero pag may chicks na andyan, kailan yung gig natin, pre? Kailan nga ba yung tugtog natin? Oo, may Biglang mga ganun. interesado sa kung kailan yung next gig. May mga ganun. May mga parang magpapa-impress. Ganyan, no? Kumbaga, nagbanda hindi dahil sa passion, kundi parang gagamitin yung banda para magpa-impress sa mga bata. Which is hindi naman siguro masama, lalo na sa mga bata. Tsaka actually, sa tingin ko, applicable yan sa mga bata lang na musician. Pero di ko nilalahat kasi parang so far, yung mga musician ngayon, I think medyo seryoso no? Lalo na yung mga kasi iba na yung ngayon, iba na yung parang generation ngayon more on seryoso sila. Na parang yung doon sila nakapokus sa goal na hawak nila ang beat. Doon sila nakapokus sa goal. Na yung sa nila, sa banda nila, ganun. So I think hindi naman masyado nangyayari yan. Pero may mga ganyan nga. May mga ganyan. Paano tong natin? Paano yung magiging natin dito? Kasi hindi naman natin ako pala na-experience ko. Ikaw kasi sir, hindi mo na-experience yan Yung nakakasira. Yung sa'yo kasi nakakatulong. Sa akin hindi ako nasira. Pero nabibitness ko lang sa iba or na-encounter ko sa iba na nasira yung banda dahil sa babae. Ayun, lapit tayo. Oo, may din actually yung isa sa na-experience ko rin na yung parang naghiwalay sila nung asawa niya. So, pero bakit? nakagawa ng kanta yung nakagawa ng kanta yung namin, vocalist namin. Ang nasira ba yung banda o yung relationship nila? Yung relationship. Pero nakagawa siya ng kanta. So nakatulong siya. Nakatulong siya as an artist dun sa lalaki kasi nakagawa siya dahil ng dun sa away nila, nagkakaroon siya ng kanta. Oo. Kung sa ganung paraan, okay siya as sa art. Kaya lang sa relationship nila, sira relationship nila, parang ganon. Kaya nga, ganun. Yun lang. Baka may baka kayo guys, baka may suggestion kayo O sabi ni Teacher Luz, baka may experiences kayo. sabi ni Teacher Luz, nakakasira daw. Papahintuin ka talaga, wag na lang magjowa, sabi niya. Ayun. May mga no? May mga musician talaga na hindi naman nakafocus sa Hindi naman nakafocus sa jojowa no? Ay, sa pagjojowa, sa kakaroon ng girlfriend or boyfriend kasi doon sila sa nila, sa kumbaga focus sila sa pagpo-play. Yung iba kasi trabaho na nila yun yung pagigig. So, nakapokus na sila doon para wala na silang time para sa ganyan. Or hindi pa time. Ganon. Paano ba makita yung Sa bagay, nandiyan naman si PJ para magbasa ng comment. Ikaw na lang bahala, PJ Di ko makikita dito Wala pang nakikita ang bagong comment sa ngayon. Pero i-shoutout natin. Sino-sino yung mga nag-comment dyan? Shoutout natin ulit. Josh Lustre. Si Josh. Iba pa to Josh, Josh. Shoutout sa'yo, Josh. Maria Luz. Si Maria Luz, si Teacher Luz yan. Teacher din siya dito, drum teacher. Drummer siya ng isang metal band na tinatawag na Ana Maria. Yan. Support nyo rin po yung banda ng ating drum teacher na si Teacher Luz. Sa ngayon, sila ang all-female band na metal band sa Pilipinas na no? Parang sila lang, sa ngayon sila lang yata ang kilalang Hindi. female metal band o meron pang iba? Marami. Pero, syempre, suporta tayo sa Ana Maria. So, yung natin, yung mga ganitong topic, next time na. Kasi kumbaga, ako kasi ngayon guys, wala. Tayo Wala tayong, wala akong makukuhang Sa akin kasi parang, hindi siya in a way na nakakasira. Parang kung titingnan natin yung yung point of view sa
sa partner natin is parang pinoprotektahan lang niya tayo, parang ganun in a way na parang lang sa atin is parang ang dating is pinipigilan tayo, ganyan. Pero kasi kung titingnan mo din, parang ano to eh, parang what if ikaw magselos ka, ganun. What if yung parang concern mo siya, kumbaga parang ayaw mo siyang mapasama, parang ganun. Ayaw mong may mangyari sa kanya or parang ano. Parang in a way, parang pinoprotektahan lang tayo ng partner natin. Something like that. Parang ganun. Sana ganon. Sana ganon. Kung ano kung ano lang natin. Kung parang titignan natin ng positive side. Kaya lang Yeah. paano kung pipigilan yung importanteng gig? Oo. Pero most of the time, ano yun eh. Basta gig, ikaw na yung masusunod yung, kung sino man yung ano eh. Tapos mag-away kayo pag uwi. Di ba? Ganun lang naman usual na nangyayari. Eto, siyempre, no, panalo natin yung, yung sa mga musician na nagigig, no. Maraming mga tao na hindi pa rin alam yung, ano bang kita talaga sa pagiging musician, di ba? Kung kumikita ba talaga yung pagiging musician. Minsan kasi yung kapartner o yung yung kapartner mo, yung girlfriend mo or boyfriend mo, minsan ayaw kang pagbandahin kasi dahil din isa sa reason is baka wala kasi Gets ko alang-alang na. na baka Okay. walang kita doon, di ba? So kung ang pagtugtog mo, kung ang gig mo ay more on gastos kaysa kita, o nga naman ang conservative na babae mas baga kung hindi ka makikita dyan, gumagastos ka pa, tigil mo na yan. Siguro ganun iniisip nila. Oo, ganun. Yun, parang ano ba? Ako na experience ko rin siyempre na na wala talagang kita sa pagtugtog. So, siyempre galing akong indie eh. So, Yun nga yung issue doon. Or yun nga yung dapat maklaro. Akala ng mga tao, parang pag sinabing banda, iisang uri lang siya eh. No. Hindi, di ba? oo. Merong indie na ang goal mo talaga yung art mo. Meron namang professional musician na nagigig talaga, halimbawa mga variety musician. Yung mga pwestuhan. May sa pwestuhan. mga bar, oo. Yung talagang inaarkila mo sa mga event. Sa mga event. Iba pa yon sa yung indie talaga na yung songs nila ang tinutugtog lang nila. Oo. Yung kalat. Ang kalat ko, sorry. Wala sa mula lang sir nung Yung kasi, yung indie kasi, yung mga mainstream na naririnig ng mga tao ngayon, yung mga mainstream music na naririnig ng mga tao ngayon, yung mga sikat na banda ngayon, lahat sila galing sa indie. So, siyempre, bago ka maging mainstream, kailangan mo muna kasing ma-promote yung kanta mo eh, yung sarili mong kanta. So, sa mga indie bands, doon yun nagsisimula. Kunyari ako Walang kita sa simula doon, di ba? Oo, walang kita. Kasi ang ginagawa namin is i-promote yung sarili naming gawa na kanta. No? So, pag nagigig kami, sarili lang namin mga sarili naming compositions yung piniplay namin. Kaya, syempre, kung kung nag-i-start ka pa lang, wala pa masyadong nakakilala sa'yo, talaga magpa-perform ka ng walang bayad kasi halos wala pang talent fee pagka ganon. Tsaka So, hindi yung hindi yung inaarkila sa mga event na tugtog kayo sa event namin. Ang Oo. gusto nila marinig yung mga standard. yung mga Yung banda sikat naman na sikat na songs, hindi yung original songs. Oo. Yung parang ganon. yun yung pinagkaiba ng mga pro na yung mga pestuhan na banda naman na tumutugtog sa mga bar, ganyan, sa mga events. Sila yung mga binabayaran kasi pe-perform sila dun sa yung mga nire-requestan ng song, ganyan. Sila yung may kita na So, kaya kala nung iba Hindi ko mahati. Hindi ko mahati yung baboy. Nahandala sila sa pagkain. Pero yun nga. Yun eh. Yung difference ng pagiging musician. Siguro yung mga topic na walang kita sa pagiging musician. Baka dahil dun sa indie, yung mga nakakakilala na yung banda niya indie ganun. Tingin ko lang kasi siyempre wala silang
regular na income pagka ano. Pero kami naman, tama, kasi pag nagigig kami, minsan wala talaga ganun. Sinasabi nga nila exposure. Exposure. Pero tama naman kasi malay mo, sa production kasi most of the time yun nagigig kami. Pag production, minsan may pupunta talaga ng mga sa label. So, at least malay mo ma-discover yung banda mo, ganon. So, exposure nga para mapansin ka. Yun yung ano. And then kung napansin ka, nagandaan sa gawa mo, edi swerte. Pag ganun kasi ang goal mo yung ano di ba? Yung sumikat, magkaroon ng album. Yun yung goal palagi, recording. Nakailang recording na rin So kami. yun yung ano. Pero yung banda kasi na professional as in yung tumutugtog sa pwesto, iba kasi ang goal nila Hindi mo sila basta pwede sabihin exposure lang kasi hindi naman yung exposure na kailangan nila Tumutugtog sila para sa kita di ba? Oo nga. Parang ganun. Yung So ano. iba siya, magkaiba. Yung parang ano lang, yung parang yun talaga yung trabaho talaga na ano. Parang tsaka yung iba freelance din. Kunyari, pagka yung isang banda to kailangan ng drummer, di ba? So makiki-session yung ano, maghanap sila ng drummer na pwede mag-session sa kanila, pamalit, pang sub. Yung iba yung mga sequencer din na tawag, no? Yung mga vocalist, mga sequencers. Yung Ganyan. biyanan ko, ganun siya sa China May piano, may gitara, may laptop. Tapos kukung fu siya. Siya lang, hindi siya lang kung fu sa China. Ano Ano? siya, mag-isa lang siya na musician, tapos isang vocalista. Oo. Yun. Tama, mga ganun, mga usual na ano, na banda na ano, na show band. Show band sila pero dalawa lang sila. Dalawa. Pero may time na Two-piece. tatlo sila dalawang babae kumakanta tapos mag-isa siyang musician. Oo. Ang drummer niya laptop. Inano niya lang doon. Oo, cakewalk pa yung gamit niya noon. Alam mo yung cakewalk? Naglalakad na cake. Ano cake? Anong cake walk? Walking cake naman yun. Cakewalk ay para yata siyang yung program na magpo-program ka ng drums sa bass. Iano mo, kumbaga Piniplay niya yun. Tapos sasabayan niya ng piano, gitara. Sa Backing vocals din siya. sa laptop. Sa laptop yun. Pinapatugtog niya. Nakakonect yun sa house, tutunog doon yung bass tsaka drums. Siya yung piano tsaka guitar. Tsaka backing vocals. Tapos yung dalawang babae or minsan isa lang, yun ang main vocals, yung babae. O kaya yun ang trabaho talaga ng tatay ni Melody. I see. Hindi ko pa na hindi ko pa yan na Pero retired Hindi pala na pa siya. nakitang ganun. Retired na siya. Kasi usual dito, nakikita natin nagigitara, tapos two-piece lang, yung nagigitara, tapos yung singer. Ganyan. Sa Parang acoustic mga duo maliliit na na yun. bar. Acoustic duo. Sa mga maliliit na bars. Mga Pero ganun. siya, tunog full band siya kasi nga may bass tsaka drums na tumutunog sa laptop. Yung may iba 3-piece. Dati naabutan ko yun Yung yung pagka beatbox, kahon. Beatbox yung kumbaga 3-piece sila. Acoustic trio. Pero beatbox yung sa instead na acoustic drums, beatbox. May tanong ako dyan. Pero medyo change topic ng konti. Pero Ano? tungkol dyan. Ito kasi. Ito Pero yung tanong ito, ko. ano muna natin, syempre. I-close muna natin. Kung may Sige, sige. kita ba talaga? Yes, meron. Kasi ganito yan sa pagiging musician, syempre. Parang yan doon mo makikita yung mga iba't ibang services as musician Meron tayong, yun nga, kay Gelo, no? Ay, sana gumaling na si Sir Gelo. So, meron tayong drum restoration, no? Mga ganyan. Si Jello Alcantara ay nagka-stroke noon. Siya ang Kamusta na pala yun si ang Gelo? huli kong kailangan na lang ng therapy. Ang huli kong balita. Nasa hospital pa rin yata Therapy session na lang siya. Magandang sa bahay na siya, tapos doon siya mag-therapy. Pero yun, kagaya ni Sir Gelo na yung kanyang business is drum restoration, nagre-restore ng drums. Meron pa tayong iba na nagbebenta ng drums. Considered pa rin yun na Considered pa rin. Nagbebenta ng drumstick, di ba? Parang Parang industriya ka pa rin, ganun ba? Oo, kasi as a musician ka, pero nagbi-business ka. Di ba technically, kumikita ka sa musician pa rin. Tama ba? Kaya yung negosyante ka, seller. Pwede kasi, wala kang di ba pag musician ka, ang ginagawa mo, nagpa-perform ka, di ba? Parang pinapakita mo yung talent mo, tapos babayaran ka.
Eh di parang gano'n din naman yun. Para ka rin nagbi-business kasi pinapakita mo yung ano eh. Or ang tingin ko Parang doon, ano. halimbawa si Jello Alcantara, siya ay nagre-restore ng mga drums, naglilinis ng cymbals, naglilinis ng drums. Sa tingin ko, pwede yun gawin ng hindi musician. Pero, yun nga, ang advantage niya dahil musician din siya. Oo. Kumbaga para sa akin hindi mo magagawa yung kung di ka talaga drummer. Kasi wala kang alam dun sa ano eh. Kung alam mo, kung marunong kang gumawa nun, edi para ka ng karpentero. Parang ganun nga. Eh May kaso, mga ganun kasi. kaso nga lang, yung as a drummer, alam mo yung, alam mo yung para makakadamage ba ng tunog niya. Kaya yun yung ba? advantage mo kung musician ka or drummer ka talaga. Pero pwede yung gawin ng hindi drummer. Pero hindi kasing ganda ng hindi kapag kasing drummer ang ganda. gagawa. Kumbaga parang parang karpentero lang na Para ka lang parang tatay mo ganyan. Kunyari tatay mo na marunong mag-guys. Yung parang ganyan. ganun nga. Pero Kasi halimbawa, yung beatbox, yung kahon, Oo. may mga gumagawa niya na hindi musician. Pero dahil karpentero sila, kaya nilang gumawa. Yun ang advantage sabagay. ng musician talaga na gumawa ng kahon kasi alam niya ang difference ng ng kahon na gawa ng karpentero sa gawa ng musician talaga. Oo. Yun ang tutukoy ko. tsaka yung si Sir Tox din, di ba? Gitarista yun pero naggawa siya ng drums pala, no? Yung custom siya ng drums. Pero yung Pero hindi na yata siya gumagawa ng drums. di natin alam, di natin sure. Tinanong ko eh. Pero eto yung isa sa way din, 'di ba? Drum tayo, nagtuturo tayo ng drums. 'Di ba? In a way, parang as a musician pa rin 'yun eh. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi ka musician tapos magtuturo ka ng drums, 'di ba? So isa 'yun sa proof na kumikita. May kita sa pagiging musician. Pero again, hindi naman 'yan para sa akin kasi passion 'yan eh. 'Di ba? Kung masaya ka sa passion mo, edi yung opportunity pupunta na 'yun sa iyo. No, hindi naman pwedeng pagka-graduate mo mag-iisip ka, siguro musician na lang ako, total may pera. 'Di ba? Parang hindi naman 'yun Depende 'yun sa passion mo sa magiging gusto mo sa buhay eh, parang ganoon. Pero may may counter argument dun. Kasi yun nga yung gusto natin noon talaga na pag passion mo, gawin mo. Ang dangerous ay kapag yung passion mo ay hindi nagpapasok ng income, tapos gumagastos ka pa, dadating yung time na ayaw mo na siyang gawin kasi gutom ka na. Wala kang pera, ginagawa mo yung passion mo nang walang kita. So kailangan you have to find a way na kumita yung passion na yun or else mababurn out yung passion. Kasi or may sarili kang source of income. May hiwalay na source of income. Kasi passion naman yung iba naman actually Dapat may ibang source ng income kung ganun. Kasi kung hindi kikita yon at wala kang ibang source of income, hindi mo na siya magiging passion pagdating ng araw kasi mababurn out ka eh. Parang magiging hindi para mawawalan ka ng gana. Hindi na siya passion lang, parang trabaho na siya na alam mo yun, mapapagod ka lang. So you have to find a way na kumita siya or else kailangan may iba ka talagang source of income. Ganun. Tama. Okay, bago ang lahat, wait lang, may share lang ako. Ano yan? Mag-share lang ako ng post. Akala ko mag-share ka ng Bible. May sa atin? Sir? May question? Sir? So, kasi beginner musician, may mga ba kayo? Parang advice, for example, ano pwede kong gawin as a starting step para kumita ng pera sa music? Beginner musician. Yes. Ay, meron akong controversial Magano? na sagot. Pero ikaw muna. Kung beginner musician, lahat kasi nag-start dyan eh. Yun nga, yung sa mga bar na festuhan. Pero beginner ka eh. Oo, kasi dami ko na nakausap na ganyan. Beginner, nagbanda? Beginner talaga. As in zero. Yung beat one nga, kaya nga money group ang tawag dun eh. Kasi ang daming song nun. Yun yung kahit hindi nga yun yung song hindi yun yung drums nung song na yun, yun yung ginagawa nila. Siguro kung banda mo yun. Pero kung nag-session ka tapos beginner, parang hindi ko natatapos. Session ba? Hindi, yung mismong Yung may banda ka. Yung talagang festuhan. Hindi naman iba yung sessionist naman kasi sessionist na yan. Yan na yung mga experience na.
Yung mga pestuhan, yung may sarili kang grupo, Sariling grupo dapat. tapos a-apply ka sa bar, ganon. Sariling grupo dapat. O yun, tapos gagaling ka dun through experience. Dami ko nakausap na ganyan. As long as sariling grupo. Kasi ang mangyayari pag pumasok ka sa ibang grupo tapos beginner, ang tendency, aalisin ka din nila. Hindi, sa mga marami talaga na grupong ganon, yung parang maano sa drummer, gusto ko dapat, di ba? Pero marami din ako nakilala na wala silang kasi para sa kanila, drummer ka. O sige, marunong ka pawala. O tara, sige, salang na ka. Ganon eh. Dami ko na anong ganyan. Kaya, ang nangyari kasi ako dati, di ba pupunta ako sa mga bar dati. Tapos, yung mga drummer doon, kinakausap ko palagi. Kahit nga lang yung trio, yung nagbi-beatbox lang, kinakausap ko lang din yun pagka nasa labas. Kaya dami ko wala, ito lang yung ginagawa ko hindi naman ako. So, parang sinali lang sila. Actually, yung mga kwento halos is parang sinali lang sila. Kunyari, yung banda, yung grupo, wala silang drums. Tapos sinali lang siya. Di naman sila magaling. Yung parang di naman sila. Okay lang, basta mag-beat ka dyan. O basta sabayan mo yung music. Oo, ganun lang. Pero may sabi ko kanina, di ba? May sasabihin ako about dyan. Ibabalik ko kasi andyan na naman yung usapan. Ayan, halimbawa ganito. Ano mas mahirap tugtugin? Yung dun sa banda, halimbawa trio. Trio. Anong mas mahirap? Yung kumakanta, yung nagigitara, o yung nagbi-beatbox? Anong pinakamahirap, pinakamadali na gawin? Pinakamahirap? Sa tatlo. Sa tatlo? Para sa'yo. Singer, nagigitara, nagbi-beatbox. Anong pinakamahirap, pinakamadali? Kasi may follow-up bilang question drummer? pa ako eh. Bilang drummer? Hindi, sa kanilang tatlo. Anong pinakamahirap, pinakamadaling ginagawa sa kanilang tatlo? May follow-up question pa ako. Parang wala akong makitang mahirap sa... Kasi kung singer ka tapos, depende kung mahirap yung kanta. Please, ikumpara mo yung tatlo. Anong pinakamahirap gawin at pinakamadali? Siguro singer. Pinakamahirap? Pinakamadali? Pinakamadali is guitar. Hindi In a way. beatbox? Hindi. Kasi ang guitar is kung magpo-focus ka lang nga sa 4 chords. Pwede na. Sige guys, comment kayo. Anong pinakamahirap pero kung sa tatlo? Yung vocalist, guitarist, beatbox. Sa trio kung trio yung banda, para sa inyo, sino yung pinakamahirap ang ginawa o pinakamataas na trabaho? Sino yung madaling gawin? Pero sa bagay, no? Kasi kung beatbox, parang kung normal beat lang ang gagawin mo. Sabi mo nga kanina, beat one, bug. Oo, sa bagay. Pwede naman. Oo, pwede. Ang So, I pinakamadali think sa kanya. I think pinakamadali beatbox. Yung beatbox. So, may ang follow-up question ko ganito. Sa hatian ng TF, eto, pwedeng i-argue ng vocalist, ako yung vocalist, ako yung front, ako yung pinakamataas. O tatlo tayo, binigyan tayo ng 6,000. Magkano sa akin? Dapat mas malaki sa akin. Paano kung ganun i-argue? O ikaw, beginner ka lang, di ba? Beatbox lang sa'yo. 300 lang sa'yo. Ano na po? Parang may kasama. May kasama. May kasama sir. O, ano lang sa'yo? 300 lang sa'yo kasi beatbox lang sa'yo. Makatarungan ba yon o tama lang yun? Sa tingin mo? Wala akong experience dyan. Wala rin ako experience kasi Pero, siyempre, nag-drums din ako na may bayad at pantay lang naman yung kita ko sa iba. Pero kasi, nangyayari kasi yun na porke ang argument nila, kailangan magbawas ng may bawasan ng TF. Ang unang titignan yung drummer. O ikaw yung drummer, magbawas tayong kailangan babaan ng TF, tapos yung babawasan drummer. Makatarungan ba siya? O baka i-argue kasi mas madali yung ginagawa mo kaya mas maliit ang TF mo kung may babawasan ikaw yon. Sa tingin mo makatarungan ba yun? I think hindi. Tingin nyo guys. Pero I think hindi, para sa akin parang hindi yan parang hindi siya ganun na base sa hirap. Parang pantay yan na pantay talaga na hatian yan. Totoo yan kasi yun naman din ang experience. Pero kasi meron nangyaring ganyan. Meron na talaga. Porque drummer or porque beatbox. Ang beatbox ko na naman eh. Kasi isipin mo, Bakit ganun? well, sabi mo nga diba, yung madali lang, sinali lang siya eh. Paano kung sabihan ka na palo ka lang, sige kahit anong palo mo dyan, sabayan ko ng gitar.
Tapos 3 sila, binayaran ng 6,000. Tapos binigyan siyang 300. Tapos naghati na yung gitarista saka vocalista. Sa tingin mo okay ba yun? O makatulungan ba siya dahil nga beginner? O dapat ba, dahil 3 sila, divided by 3 pa rin? Kasi pwede mo i-argue parehas eh. O beginner ka lang naman. Madali lang yung ginagawa mo. 300 sa'yo, hati na kami sa matitira. O dahil, sige, dahil banda tayo, magkakasama tayo, divided by 3 yung 6,000. Tig to 2,000 tayo. May point ka doon. Sa tingin ko, kung beginner ako tapos sumali ako sa kanila, I think I will accept na ganun. Ako din, kung beginner ako. Kasi kumbaga opportunity na yun eh. De, kung gumaling ako, hindi doon ko tatasin yung ano ko, di ba? Kumbaga, huwag ka magde-demand kung beginner ka lang. Oo, kasi kunyari sa tugtog, di parang sinalo ka nila. Yung palo mo, yung ano mo, sinalo ka nung iba eh. Hindi naman gaganda yung palo mo kung di ka nila sasaluy sa tugtog. Pero kung magaling ka na, kahit beatbox pa yan, dapat pantay. Or at least marunong na. Yan. Hindi naman kailangan basta pag alam mo na yung mga palo sa song. Yun talagang nagsisynchronize na kayo as a band. Kasi hindi na trabaho ng drummer, hindi ka naman basta papalo lang eh. Kailangan merong, ang tawag doon, may synergy yung banda. Pero yun ang ko lang yung yung sa beginner, kung paano, kung beginner ka, sa drumming side pa to. Kung paano ka kumita kung beginner ka as a musician. May sagot din ako doon sa kanya. Yun. Sige sir. Parang nangahama ako, anong sagot mo? Sige sir. Teka. Okay. Ito. Ito yung napapansin ko sa mga Pilipino. Iniisip ng mga Pilipino, para magturo ka, kailangan magaling ka na. On my own opinion, hindi siya totoo. Pwede mo kasing i-share kung ano yung alam mo na. Kung halimbawa ganito, kung ako ay grade 1, malamang hindi ko pwede turuan yung grade 6. Pero kung ako ay grade 6, pwede ko turuan yung grade 1. Pero hindi pa ako high school, hindi pa ako college. So ang point ko lang, hindi mo kailangan maging sobrang galing. Hindi mo kailangan maging professor para tuluan. Ito na naman tayo. Nahawa ko sa'yo. Hindi mo kailangan maging professor para maturuan na grade 1. Yung grade 6, meron na siyang alam na kaya niyang ituro sa grade 1. Gets mo yung analogy? Hindi mo kailangan maging Michael Alba ka para lang makapagturo. Tama. Pero iba yung maituturo ng Michael Alba. Pero hindi ibig sabihin na porke beginner ka, wala ka maituturo sa iba pang beginner. So ako halimbawa, alam ko na yung beat number 1 hanggang beat number 12. May zero knowledge. Pwede ko maituro sa kanya yung alam ko. Kahit hindi pa ako ganun kagaling. So ang point ko, as a beginner, pwede ka pa rin magturo. Pwede mong pagkakitaan yung teaching. Basta ang ituturo mo, yung anong alam mo lang. At hindi ka maniningil ng malaki. Pwede. Gets? Or libre. Libre. Yung libre, yan din ang advice ko sa mga nagtatanong sa akin. Hindi na pala kumita doon. Kasi libre. Yan yung advice ko sa mga nagtanong sa akin na gusto magturo. Kung nagsisimula ka pa lang sa pagtuturo, ang mga unang lesson mo, libre dapat. Kasi nagpa-practice ka pa lang sa pagtuturo eh. So libre dapat. Maniningil ka lang pag may experience ka na sa teaching. Halimbawa, may naturuan ka ng mga 5 hanggang 10. Yung lahat na susunod, pwede mo na singilin. Wag lang malaki kasi nga, hindi ka pa naman magaling. Beginner ka lang din. Kumbaga, wala ka pa sa level na ano. Pero may ano din yun iba rin yung tuho talaga sa nagbayad sa libre. Iba yung approach ng libre. Iba yung Sa anong paraan? May Approach ng libre, approach ng student o approach ng teacher? approach ng estudyante. Kasi nagbayad siya. Kasi nagbayad siya. So, yung mga most of the time yung mga nagbabayad, yan yung mga Mas porsigido. No? porsigido seryoso. Yung mga libre, May point naman. less interest. So, may iba pa rin na ano yun. Iba yung effect ng nagbayad ka, Oo. mas iseryosohin mo. Pero ako nga, kung ako ay nagsisimula pa lang sa teaching, Kaya merong course. libre talaga dapat. Merong teaching course. Pero, tama naman.
experience pa rin talaga is the best teacher. Kasi kung It's the best maninig policy. ka agad, Experience is the best policy. Parang bumibigyan. may bigay ni Mike. Pero, yung ano, yung para sa akin yung kung beginner ka, tapos gusto mong kumita sa pagiging musician, I think mas maganda talagang unahin pasukin is yung pagtugtog talaga. Yun talaga, with the band, yun. Kung gusto mong para sa akin, mas maganda yun kaysa Kanin. mag-try ka nung ibang bagay na medyo alanganin. Eto na ngayon. Need ba talaga mag-take ng formal lesson para matuto sa instrument? No? Kasi may maraming mga musician talaga na hindi nag-aaral eh. Kumbaga natuto talaga sila through yung pagpapalo lang. Ipapakinggan nila, gagayahin nila yung Sa tingin ko ikaw makakasagot nito. Ang una mong dapat isipin ay yung level ng talent mo. May mga tao na napakataas ng musical talent na madali sa kanilang matuto. May mga tao na kailangan ng tulong ng teacher para ma-develop yung sarili nila. So yung mga taong sobrang talented, baka hindi na nila kailangan ng lesson. At yung mga taong kailangan ng tulong, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng lesson. Magkakaiba tayo ng level ng talent. Sa bagay. Para sa akin yung para sa akin, kung hindi ka mag-aaral, gagaling ka naman, mas matagal nga lang. So yung way na pag nag-take ka ng lesson is mas-shorten yung timeline mo na gagaling ka kasi May guidance eh. nagagaling ka kagad. What I mean is May guidance oh, kasi. mabilis ka, kukunti na lang yung gugugulin mong time para gumaling ka. Parang ganun. Kasi may may guidance na, may source ka na, nandiyan na. So hindi mo na kailangan pang yung bang Trial and error. trial and error sa buong mahabang panahon. Tama. Ayan. Kaya maraming mga 1 year lang tinuruan mo. 1 year lang ang parang Ang bilis. ang bilis na parang tinalo pa nila yung mga sinasabi nilang 10 years na sila, 20 years na sila nagda-drum. Mga ganon, in a way. Siyempre, yung kahit na, kasi maraming gumagaling talaga through experience eh. Yun naman talaga yung Pero kung nag-take ka ng lesson, parang nag-shortcut ka na. Parang ganon yung nangyari. Yun para sa akin. So, pa rin. Pero kung wala kang pera, edi Walang pera. Talagang hanapin mo yung sinasabi ko kaninang nagtuturo ng walang bayad. tuturo wala bayad tapos Yun ang hanapin mo. Tapos Yung beginner din. nagtuturo ng walang bayad. Meron naman ganon. Ganon sa akin dati pag namamahalan sa singil ko, halimbawa. May mga nagtuturo po ng walang bayad. Nagtuturo ka ng walang bayad? Hindi. Namamahalan nga sa akin. Halimbawa, nag-inquire sa akin. Binigay ko presyo ko. Namahalan. Okay lang sa akin. Hindi ako makikibargain or makikipag-anuhan. Sinabi sa'yo na, dito ako libre lang. Parang gano'n. Hindi. Namahalan sa akin. Di ba tinanong ako ng presyo. Ito po ako per hour. Mahal. Namahalan siya. O sige po, wala po problema. Kasi hindi ko pwede ibaba yung presyo ko para makuha yung student. Oo. Ano Yun ang presyo ko eh. Paano yung sa libre dun? Hindi, ang sinasabi ko, meron pong mga pwede magturo sa'yo ng libre. Okay. Meron ba kayong church? Yung drummer doon, pwede ba kayong magpaturo doon? Meron ba kayong kamag-anak na marunong mag-drums? Pwede kayong turuan ng libre. Gets mo yan na hindi ko kailangan ibaba yung presyo ko. Oo. Sa bagay. Tsaka kung sa church ka, at least, Tuturuan ka ng libre doon kung lalo na kung ministry yung music ministry, 'di ba? Oo. Matuturuan ka ng libre doon. Nakapag-serve pa sila. Oo. So meron naman nagtuturo ng libre kaya kung namahalan ka sa akin, walang problema. Pero kasi ang binabayaran mo din kasi yung skill ng teaching, hindi lang yung galing as a drummer. Pwede kasi tama. magaling ka na musician pero hindi ka ganun kagaling mag-transfer of knowledge Oo. or Siyempre, transfer of skill.
Ano talaga yan, lalo na kung kung alam mo sa sarili mo may attitude problem ka, di ba? Doon mag-ano yun. Okay, sa ano naman tayo, syempre. Sa Saliduman. sa verdict na lang muna tayo, sa verdict. Verdict? Oh. Verdict ng alin? Did ba talaga take the formal lesson para matuto sa instrument? Short answer, hindi. Mm. Pero, you might as well. Oo, tama. Kasi ano din yun, isa parang Might as well. malaking tawag dito? Malaking help. Malaking Lalo help. na kung nagmamadali. Oo. Kailan mo gustong gumaling? In the next 10 years o in the next 2 years Mm. o 1 year? Tama. Diba? Kung pwede mo nang pabilisin, why not? Correct. So, ano naman tayo, siyempre, sa mga beginners to, siyempre, sa mga, kung, ano bang magandang, unahin? No? Ano bang magandang unahin bilang, musician sa tingin mo? Gamit ba muna? Upgrade muna ng gears o skill? Upgrade o bili? Bili. Yung bang, ganun din, upgrade din yun. Yung yan, Pero kasi- bibili ka. Pero kasi kung beginner ako na halimbawa, or wala ko alam sa gitara, Mm. mayroong paraan na wag ka muna bumili, manghiram ka muna. Oo, paano yung yung mga kasi alam mo yan, experience na natin yan sa mga estudyante natin. So, paano yung mga ganon, yung parang gusto nilang bumili kagad? Maganda yung bumili kasi halimbawa, wala kang gitara, paano ka magpa-practice? Maganda bumili. Pero wala kang pambili, manghiram ka. Pero nakakaya naman na nasa iyo lang yung gitara mo, di ba? Bumili ka sa sarili mo. Ayun, yun ang So, sa tingin ko mahalaga rin bumili ng gamit. Tama, para sa akin kasi kung hindi ka kung musician ka, gusto mo maging musician, kailangan mo talaga ng gamit. Yun. Meron pang maling paniniwala ang mga Pilipino about dyan eh. Na kapag drummer ka, ang dala mo lang stick. Oo. Di ba sabi nila, oy, gitarista, ang dami dala, may mga effects, may gitara. Tapos drummer, ang dala lang stick. Hindi po. Tingnan nyo po yung mga drummer ngayon, hindi po totoong stick lang ang dala niyan. Marami dyan, may dalang sariling pedal. Bakit? Kasi usually sa mga event or sa mga pwestuhan, hindi na maayos yung gamit. Kaya ang drummer, napipilitan niya magdala ng sariling cymbal, sariling mga stand, sariling pedal. Yung iba nga may dala pang sariling upuan. Oo. Yun nga, ako nga, nagdadala akong pedal, tsaka cymbals. Minsan stand, kasi minsan kulang yung Yung stand, no? So, minsan pangit pa yung stand. Na-experience ko ang Ay! stand, mic Yan, stand. oo. Na-experience ko ang stand ng ride, mic stand, sir. Lalo kung ang pangit nun kung ang ilalagay mo Yeah. doon magandang cymbal. Yeah. I-risk mo na masira yung cymbal mo. Kaya, Diba hindi? Oo. Kaya pag magigig kami, titignan namin yung picture nung picture muna nung, kunyari, kasi pinopost nung prod yung yung mga tugtugan doon. So tinitignan namin yung picture or yung video nung tumutugtog ng banda. Pag tinitignan yung mga kabanda ko, tinitignan nila yung mga Amplifier. Tapos ako naman tinitignan ko yung yung drum set, Hardware. yung hardware, o kaya yung cymbals. Ay, pangit yung ay mukhang magdadala ako ng dadala ako ng Pero yung pedal talaga minsan pag ako kasi dadala akong pedal, wala akong bag. Talagang bit-bit literal. So kung hindi maganda yung yung weather, maulan, ganyan. Hindi na ako nagdadala. Kasi kung ako yan ang mangyayari, ipa-plastic ko. May dala, para ka na malengke. Ang No? pangit eh. Ang pangit yun nga eh. Yun lang. Tsaka kung Kailangan may gig bag talaga eh. tsaka kung na-try ko na rin eh. Kaso nga lang tinanggal ko talaga, di pa ako nakalabas ng village. Eco bag, no? Cash and carry. Kasi talaga sir, lulusot. Yung parang hindi yung sa bigat ng pedal, bakat yung yung ilalim. ilalim doon sa plastic, parang bibigay. Parang Ang gig bag mo plastic eh, no? di pa ako nakalabas ng para bibigay na yung O ayan, yung tanong mo kanina, bibili ka talaga. Halimbawa, Oo. ultimo gig bag. Ultimo Pero drumstick bag, bibili ka talaga. Pero ako na manage ko na talaga, bit-bit lang. Bit-bit mo lang. Yung kasi 'di ba sa beater niya, may pa ganun.
Pero kung Yung ako, hawak ko lang talaga yun. gagawin ko rin yan, bibitbitin ko rin, or Buhay pa eco naman bag, yun. pero nakakahiyang ipaalam na pedal ang laman nun. Pero in the end- namalengke ako Wala chips to chips. Pero in the end, bibilang ko talaga ng ano yun, pedal kasi, ay ng bag. Wala kasi akong budget nun eh. Pero kung may budget ka, bibili ka. Oo. So yun yung concern. Pero Kung may may- budget, bumili ka. Kung wala, Pero pinag-ipunan ko yung cymbal, yung hard case ko ng cymbal. Sa pedal, pinabayaan lang. Bias. mas importante namang wag mabasa yung ano. Di Sa alam tingin mo, ko yung symbol. I think noong time na yun, parang ang hirap maghanap ng pedal bag na single. Kasi halos yung mga bag nakikita ko Pang pang double. double. Oo. Magkano ka, papatahi ka? No, custom Kay pa. kay Ubek Gig Case. O, Ah! shoutout sa'yo. Shoutout, Ubek shoutout. Gig Case. Baka naman pwede namin yan dito. Oh, kasi yung snare bag Promote. ko sa kanya ko pinatahi eh. Ah. Pinagawa, yung snare bag ko na kulay blue. Tsaka yung stick bag ko na orange. Ubek yun, Ubek Gig Case. Ay, shoutout na rin natin si Mehmet Lapus. Ayan. Solid din gumawa ng yan. Ng Bag? gig bag. Oo. Mehmet Lapus. Anong mga gig bag ang ginagawa niya? Kahit Guitar, keyboard, ganon? Oo. Kahit pedal, Cymbal pedal, o kahit drum. Drum bags. Dami. So, yun. Shoutout. Ayun, sa yung sa akin, di ba, ganon. Pag hindi ko dinala yung pedal, parang na lang yun sa akin, parang bahala na. Pero ang dami ko talagang experience na ang pangit ng pedal, na wala akong pamalit. Ang hirap ng pedal ang may problema. Dami. Lalo na kung rock band kayo, syempre magdadala dyan yung bass mo tapos ang pangit. So, in the end, actually talaga, mas marami kaming pangit na gig. Dahil wala kang dalang pedal? Hindi, yung bukod doon, marami pang experience. Kunyari, yung meron kasi hindi all the time nagdadala ako ng stand. So, maraming experience na iba nga yung or kulang yung stand. Nung time na yon, hindi ako masyadong nangihingi kasi uso talaga sa mga banda yung manghihiram ng mga stand ganyan, ipahiram cymbals. Yung stand parang sa akin personally, okay lang ako magpahiram ng stand. Pero pag cymbals, ano pa rin ba yun, guys? Yung paghiram ng cymbals, meron pa rin bang ganun sa ngayon na nanghiram ng cymbals sa gig? Oh, tagal lang ako Meron di pa rin ba? active eh. Siguro unless kayo, close kayo siguro, no? Siguro. Pero kung close nga kami, sa tingin ko, halimbawa makasabay ko sa gig si Joshua Caballero, may cymbal siya. Hindi pa rin ako hiram eh. Kahit tropa yan eh. Di mo papahiram? Hindi ako manghihiram. Ako. Hindi ka manghihiram, okay. Kasi syempre, may hiya ako eh. Kung wala kang cymbals, di ka Oo, may manghihiram hiya sa ako akin. eh. So, Meron pa rin ba drummer na manghihiram pa rin ng cymbal? I think meron pa. Okay. Kung lalo na kung yung event, yung prod, wala talagang cymbal, wala ka talagang choice. Kailangan mo talagang manghiram. Sa bagay. Kasi ilan ba yung nasalangan ko noon? Parang di naman halos lahat. Parang siguro 2 lang ata yun. Yung wala talagang cymbals. Pero kung close nga talaga kayo, Alam mo ginawa namin? maghiraman kayo. Ang ginawa namin nun, sir, umuwi kami. Pagkatapos nung set namin, uwi ka agad eh. Hindi na namin. What if effects na lang, no? Tug, pak, yung pak. vocalist. Yung vocalist Bibig mo na lang yung cymbal. Pero yun nga, more than 1 hour. Okay. Pero yun, kung ka-close nyo, manghiram kayo, sige. Pero personally, I discourage na manghiram kasi syempre parang ang tingin ko sa cymbals parang brief na personal siya. Sa akin lang naman yun. Depende lang naman. Depende rin sa tugtugin nung manghihiram eh. No? Pero totoo na ikaw kasi nun eh, ikaw yung bumili nun. Kumbaga, yung cymbal na yun ay para sa tunog mo, parang ganon. Tapos hihiramin nila kasi wala silang cymbal. Parang ang unfair lang talaga nun. Kasi ikaw, ang bigat-bigat mong dinala yun, tapos sila wala. Parang in a way, para sa akin, yun parang unfair siya na. At hindi lang unfair, ang pinakamasakit pag nabasag ng iba. Oo, wala na pag nabasa ng iba. Ayun, so sa tingin ko maraming mababash atin sa topic na yan. Pero okay lang. I stand by my word. Yun nga, ito nga yun. Hate me for my opinion, okay lang.
para sa akin, mas maganda talaga unahin ng gears, no? Kasi kung Bili ka rin ng gears, oo, totoo. kasi kung ano, hindi ka para sa akin, hindi ka musician kung wala ka talagang gamit. Yun Sabagay, siya. no? Kung ano, cowboy na walang baril, no? Oo, Parang parang gano'n. ganun. May point din naman. Kasi ang dami talagang musician na ano, yung parang drummer ako, may drums ka ba sa bahay? Wala. Parang hindi mo masabi na pero hindi naman exempted naman yung mga ano, no. Exempted yung mga estudyante natin. So marami din talaga ano. Kasi ako wala rin naman akong drum sa bahay. Kasi ang drums ko nandito sa'yo. Pero yun nga, yung ano nga dito, kung wala ka talagang gamit, para sa akin hindi ka pa rin hindi ka pa rin like 100%. At least kung drummer, at least man lang stick. Oh, or simple Kasi something. pwede ka mag-rent ng studio pag drummer ka. Kung mahal talaga yung drums, mahal naman talaga ang drums. Mas madaling makabili ng gitara kaysa sa drums, sa totoo lang. Para sa akin. Mas madaling bumili ng gitara kaysa ng drums. Oo naman. Mas mura ang gitara eh. Mas madaming mura, tsaka may maganda din. Kaya para sa akin, forgivable kung ang drummer walang sariling drum sa bahay. Para sa akin. Magsa-short break tayo na mga More than 1 hour na tayo. Oo. Bali kamusta yung ating live? Merong 1.5 centavos, hindi. 1.5. Uy, nagwa-watch nanonood si Sir Nas RCP. Shoutout sa'yo, Sir Nas. Yan si Sir Nas, yan ang makakasagot din. Ano ba? Mahilig yan sa sa drum gears. Yung mga snares. Mahilig mahilig masyadong... Mag-break tayo? Magbe-break ba tayo? Ang Kasi 1 tanong hour na eh. is hindi ko sure. Pero I think pwede na tayo mag-end. Sa Pwede tingin. tayo mag-end kasi more than Oo, 1 kasi hour na. more than 1 hour na. So 1 hour lang palagi yung namin eh. More than 1 hour lang yung palaging schedule natin ng live. Sana itong podcast natin na to is marami din makapanood at kung ano yung mga opinions is ma-post din nila sa Okay lang naman bash kayo. Okay lang yan. Yeah, tsaka din naman natin pwede natin i-react din to sa sa next podcast natin. Yung mga Yung mga comment mamabash natin dito, pwede nating sagutin pero hindi natin awayin. Siyempre. Okay guys, so maraming salamat sa sa mga nanood ngayong live natin. Siyempre mapapanood nyo pa rin ito sa ating YouTube. Facebook page and also YouTube. And magpo-post din kami ng mga clips netong podcast na to. Every podcast magpo-post kami ng mga clips. See you again guys sa next podcast live namin. Yes. On next Friday, 8 p.m. onwards. So, Okay. hanggang sa mali, ako nga pala ulit si Sir Luis ng Luis Drum Studio. Blue Arjona ng Drum Teacher Manila. At syempre, ito yung ating magiting na audio tech at cameraman at the same time, si PJ. Alright. Bye-bye. PJ Hari. PJ Bye-bye. Harry. Bye-bye.